Morning po, Yakoy Peripangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo po'y live sa radyo, RWA 95.1 FM at sa Facebook. Papi. Merry Christmas! Aga mo. Happy Easter muna. Happy Easter! Mapali ang buntok. Mali ka buntok. Magandang Miyerkules po ng umaga sa ating lahat. 26 na po ng Marso 2025. At 47 days na lang sa mga nag-aabang national and local election. Albert B. Lacandlale. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Gagaling. Matanak ka yan. Good morning, Mr. Boy Santiago, Mr. Perry Pangan. Good job! At lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live. Good morning, everyone! Alam mo ba sa Tagalog yun? Yung alin? Good job, Ano? Melissa. Gusto mo ng isa pang synonym? Ano pa? Rocky. Ay, papi. Munyena ka pera. Wow. Ano na? Palitan po ng piso sa dolyar, 57.33. Yen, 0.38. 74.09 ang pound. Hong Kong dollar, 7.37. Canadian dollar, 40.04. Singapore dollar, 42.84. Australian dollar ni paring Abel at Maring Lou Mendoza. Bagsak. 36.02. Bahrain dinar, 152.14. Saudi Real, 15.28. United Arab Emirates dirham, 15.61. Ang euro ni Senyor Raul Cupacino, 61.93. Korean won, 0.0391. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga Smart connect line numbers. 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Good morning kay Assistant District Engineer Noel Pasco at yung kanyang minapabati sa April 4. Maaga pang nakakalendaryo na. At magandang umaga rin kay Dr. Larry Cunanan, ang ating Rural Health Unit dyan sa Mexico, Pampanga. And of course, Attorney Romeo Torno, Sangguniang Bayan member. Hello. Yung kandidato ko dyan sa Lubao, Ah, Konsyal Jason Victorino. Victorino. Papi, bate. Magandang umaga. Leandro Lacanlale, Benji Doka Cunanan, Ronald Macalino, Tony Sinamban, Oliver Patawaran, Margarita Guevara, Deng Laos Paule, kasama na si Rom Bernardo at TJ Agulto. Salamat po sa inyong panonood. Mhm. At yung mga taga San Juan, Mexico, Pampanga, mga classmate ko sa batch 93. Good morning, everyone. At saka sa 97. Hello. Mr. Victoriano Sionco, sculptor, Birhen de los Remedios, at imbayong kardinal ng Pilipinas. Yapong Ambo o Cardinal Ambo David. Konektado ya po ka Mr. Victoriano. Agpangkeng pamanyalita ng kardinal, ketang conferment na ring Lumen Humanitatis Award, Feb 12, ngayon pa mo pong banwang iti. Ketaking University of the Assumption. May ba niya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Rabbi Pangan, Tantingko. Marso o 26 po, 2023, namatay ang peasant leader at organizer at dating delegado sa 1986 Constitutional Commission na si Jaime Tadeo sa edad na 84. Siya po ang nagpanukala na maisama sa 1987 Constitution ang agrarian reform. Noong 1984, itinatag niya ang alyansang magbubukid sa gitnang Luzon na kalaunay sumapi sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ipinanganak po siya noong Marso 28, 1938 sa Bukawi, Bulacan. May kaberde ni Kwan, dating Pangulo, Oo. Duterte. Tama, papi? March 28. 28. Albert. Sa Koromo City, Japan, itinayo ang orihinal na headquarter ng Toyota. Sa sobrang kasikatan ng brand name na Toyota, nagpasya ang Koromo na palitan ang pangalan ng kanilang syudad at gawing Toyota City na rin noong 1959. Ito po ay sakop
ng Central Aichi Prefecture sa Japan at malapit sa Nagoya. Tagal na pala ng brand na yan, ano? Albert. 98% pala halos ng mga Italyano ay Katoliko. Pwede. Oo. Asin naman ang inihahalo sa tiyaan ng mga tao sa Western China sa halip na asukal. Kaya pala hindi sila nagda-diabetes. Kaya pala ang sabi nila pag maalat, salty, Siyempre. asin at saka tsaa. Oh, ikaw naman. Pwede rin namang sugary. Tsaka. Okay, game. Ang mga sinaunang katutubo sa Finland ay Siberians na naniniwalang ang espiritu ng kanilang ninuno ay nakakasanib sa mga oso o yung mga bear. Hindi aso? Hindi oso, bear, Siberian sa Hindi, kasi Finland. meron Siberian Husky. Tama ba? Papi? Meron. Dog lover yun. Oo. Kaya Oo, Papi. maganda yan. Oo. Okay, bati na. Tsaka yung mga announcement natin. Back Yes, to back. maganda yung kulay ngayon ng announcement nila. Iba ang itsura. Ang Angeles Electric Corporation mayroon pong notice of electric service interruption sa March 27, 2025. Bukas na to, Huwebes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ang mga apektadong lugar, Angeles City Hall Compound sa Barangay Pulong Maragul, Direct Power North Beacon Commercial Corporation, Marquee Mall, ang Metro Angeles, Marquee Residences Towers 1 and 2, Bus Terminal at Petron Gas Station. Meron pong isa sa ayos na mga kawad at mga linya ng mga poste along Barry Road sa Petersville Subdivision sa Barangay Pulong Maragul. Marso 27 naman, 2025, alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Yung bahagi po ng Marisol Subdivision, Ninoy Aquino, diyan sa may 2nd, 3rd, and 4th Street. Astoria, Riviera, 7th, 8th, and 9th Street lang po ang apektado. Kasama yung ilang bahagi ng Yale, Princeton, Harvard, and Vanderbilt. Mawawalan po ng power. Meron po nga ayusing posit linya riyan sa may Arayat Boulevard, Barangay Pampang, kaya apektado yung lugar. Anong oras? Alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Aray ko. Saan galing ang mga announcement? Galing po sa Angeles Electric Corporation. Yan. Mhm. Ayan, at doon sa mga nag-aabang naman ng lagay ng panahon, mayroon palang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, pero na ito nasa may sa Mindanao area na malapit. No? Kaya inaasahan yung mga pag-ulan doon sa lugar ng malapit doon sa low pressure area. Pero dito sa atin sa Luzon, mga isolated rain showers and thunderstorms lang dahil po dito sa easterlies. So, walang bagyo. Wala pa naman. Bakit mukhang matanda na ang mundo? Nag-iiba-iba na. Bago-bago. Oo. Sipin mo, summer na dapat. Pero merong low pressure Mindanao, area. hindi binabagyo ng araw yan. Oh, pero papi, binabaha naman. Oo. Magtataka ka. Tapos malambot pa yung lupa, meron na naman dilubyo. Kaya ang mga tao ron medyo hirap. Matakid mo, malapit na ma-harvest, for example, yung mga produkto nila. Biglang binaha. Abak na Balen, Paulo G. Santos. Ninito? Oh, yung nag-a-anchor ng paglalahad 2025. Noong oras? Alas 4 hanggang alas 5. No ka rin? Dito sa CLTV at saka RW Live. Magaling yun. Alam niya ginagawa niya. Paulo G, baka naman. Biyan mo na ako naman ng tamboy. Ika na ka nung makamasalese. Mamboy, magpakasalese ya. Mabuti na lang walang bayad. Pinapakumusta ka ni Tet Giao ng Barangay Dungan. Okay. At kumusta rin doon sa anak ni dating mayor, Pastor Giao, ng Magalang. Mahabol yata. Oo, ng konsehal. Kasama sa lineup niya yan. Di ko alam kung sino kasama, but at the end of the day, tumawag sa akin si dating Mayor Pat Giao. Sabi ko, sige po, para malaan ng tigang Magalang kung ano ang kanyang mga plataforma. Kasi, di ba, naging mayor si Mang Pastor Oo. sa Magalang. So, nilalapit niya ngayon yung anak niya para magsilbi sa bayan ng Magalang. Ay, magandang umaga sa gwapo kong apo, si Francis Miguel Santiago. Nagmana kasi sa lola niya, kaya gwapo. Kaya kung nagmana sa lolo niya, Mas yun, mas. hindi. No comment. Mas. Ay, mamaya meron tayong face-to-face na bisita, Albert. Oo. Tama ba ito? Commission on Population
and Development. Oo. Last time kasi nasa ano lang siya. Via Zoom lang. Oo. Siya yung National Director. Bakit? Ano ang apelyido? Nationales. Nationalista ba yan? Tanungin mo mamaya. The Regional Director siya ng Commission on Population and Development. Napakahalaga, Albert, na ang ating gobyerno balansehin Oo. ang populasyon. Ganyan po yan ka halaga. Hindi po pwede yung mga nanay, tatay, maghuhubad na lang kayo basta, mag-assemble kayo, pagkatapos hanggang doon na lang. Iaasa nyo na sa gobyerno. Mhm. Oo, maganda yung topic adult sexual and reproductive. Yun ang sinasabi ko, Albert. Papi, Mhm. utak ang gagamitin mo na bago puso. Kasi po, para sa akin lang ang agrabyado at the end of the day, pagkatapos ng konting ligaya, babae. You agree, Albert? Oo. Isa ka, ikaw nabubuntis, gusto mo, kahit araw-araw, naghuhubad ka, okay lang. Oo. Sila magdadala kasi na yan. Tapos sila yung... At hindi lang yun, are you physically, financially, mentally ready? Ikaw na babae? Oo. Ilang buwan mo kakargahin yan, papi? Siyam. Kung 7 na lang, hindi pwede. Shortcut Hindi na. pwede. Ito ang kapito. Abnormal lang konti yan. yun. Oo. Kasi kailangan, Albert, papi, may responsibilidad yung would-be parents. Correct. Kaya napakahalaga kung anong klaseng pamumuhay o anong klaseng pag-uugali meron kayo sa bahay. There are some teens, papi, na because gusto lang makalayas doon sa environment ng bahay nila, mag-aasawa siya. Kala niya na yung solusyon. Ang hindi niya alam, mas malaki problema ang pinasok niya. Oo, dapat mag-isip muna maigi. At ayusin mo muna ang sarili mo, papi. For example, meron ka panahon para mag-aral. Tapusin mo yan. Meron ka panahon para magtrabaho. Magtrabaho ka. Pag ready ka na, pwede mo na sabihin sa magulang mo, Pop, Mom, I'm getting married. Meron Sabi- na akong plano, pabahay, Eto, maganda. sasakyan. Oo, sabi ni Louie, use your heart but take your brain with you. Hindi, may problema eh. Bakit? Minsan nasabi, no brains. Minsan naman nasabi, brainless o kaya scattered brains. Kasi po, hindi po pananagutan ng madalian po yan eh. Ano gusto nyo? Nagugutom na kayo, yung anak nyo, nagugutom pa rin? Was there ever a time in your life, Boy Santiago, na nakadalaw ka sa isang pamilyang mas mahirap pa kaysa sa'yo? Oo naman, madalas makita. O pagkatapos, ang dinedede ng bata yung Oo. Saan nga galing yung Ito yung katas ng sinasaing, di ba? Oo. Bigas. Dahil walang makain. Yun na ang problema. No? Kasi yung mga damit, hindi mo ma-afford bumili ng bago, papi. Hand-me-down lang. Pito sila magkakapatid. Ang tatay may trabaho ngayon, bukas wala. Ang siste kasi ngayon, yung mga bata nagmamadaling tumanda. Nagmamadaling mag-mature. Ikaw naman, bumabalik ka sa bata. Yung ganun? mga may edad naman, nagpapabata. Galing ha. You're speaking for yourself, papi. Hindi naman. Anong hindi naman? Galing kay Marites sa Kakig Gold Araw. Marites, ha? Okay. Tama-tama, na Marites na sa'yo. Mag-time check ka, Boy Santiago. Alas 9:15 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto.
Nominate for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago, Talbert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Wala pong intriga, usapang kanina kasi ang dami sabi ni Tito Perry, dami nakaka-relate doon sa pinag-uusapan. Na ano ba pinag-usapan? Pagdating sa populasyon. Sige, i-recap mo. Oo. Para alam nitong ating bisita because he's the official personality who can discuss it thoroughly. O kasi sabi ka na adolescent sexual and reproductive health ang topic. At tagalugin mo yan. Ha? Tagalugin mo. Yung mga batang mga nakikipag ano na sa Ano nakikipag-ano na napaka-ano mo? Kaya minsan nagkakaanuhan sila sa kaano. Ay, parang yung kwan. Kasi nagkakon sila eh. Tapos may kwan. Diretsuhin na. Di ba oo. yan? Ano na? Papi! magpaliwanag. Sa presinto. Okay, game. Ang regional director po ng Commission on Population and Development sa Region 3, si Director Lourdes P. Nacionales. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Boy, Sir Perry, and Sir Albert. No, sabi ko parang kasing edad ko lang naman itong mga to. Ano po? Lagi ko dati po kayong kausap. SK po. SK. Opo. Sobra katanda. Opo. Tumingin po kayo sa bilog na buwan. Nandiyan po ang ating audience. Tabi po kayo kay, Director. kay Albert. Yeah. Para masilayan nila ang ganda nyo. Ayan. Yeah. Alin po ba ang mas maganda? Yung siya'y naririto o nasa Zoom, Albert? Live. Tingin mo. Live, tinan mo naman, oh. Ang makapagsasabi sa atin, yung mga nanonood sa atin sa Facebook ngayon. Send nyo na po ang inyong mga messages. Curious lang po ako. Ano po yung mga 888 na yan sa damit nyo? Yung logo po. Opo. Actually, this is an old logo but we rebranded already. Commission on from Commission on Population or formerly Popcom. Opo. Now we are Commission on Population and Development or CPD. But the same, we expanded lang po yung reach ng aming advocacies into development, Commission on Population and Development. Dati po kasi nakafocus kami sa fertility reduction and all. We are still focusing on that but yung advocacy namin is more on kasi na-achieve na po natin sa tulong ng ating mga kapartner sa pamahalaan, ibang ahensya, mga civil societies, at syempre, media sa pagpapopularize ng family planning. Ay na-achieve na po natin yung TFR na 2 bata na lamang ang on the average ay pinanganganak na isang kababaihan during her life age na nanganganak siya, which is 15 to 14. pa lang yan, ha? Ano ka ba? Wala pa tayo doon sa talaga. Hindi, ganito na, papi. Sayang ang time eh. Opo. Kwentahan na. Kasi ganito yan. Merong pros and cons yung lahat ng pinag-uusapan. Kamukha halimbawa sa Japan or sa China. Yes po. There was And a time Singapore. when they had the one-child policy. Japan, Even in Japan. Sa Pilipinas ngayon, Boy Santiago, meron ding concern doon sa binabanggit ni Director. Alam mo kung bakit? Marami sa mga kabataan ngayon, they would rather adopt a dog or a cat or meron na silang mutual relationship o na wala silang planong magkaanak. Ngayon, sabi nga ni Director, na-achieve na natin yon. Opo. Kaya yung pong sinasabi natin, masama naman yung tatanda kayo, wala kayong anak. Masama din naman kung kayo bata pa, 12 na inyong anak. Yeah. Tapos ang income nyo, ngayon may kita, bukas wala kita. Tama po. Actually, kailangan po balanse, no? Aha. Totoo rin po yung sinasabi nyo na yung ibang mga nasa age group ngayon na dapat magpamilya, nag-a-adapt ng dog. But they are just minority. Buti na lang. Sa katotohanan po ay napakababa pa nung ating median age. Ang populasyon po natin sa Region 3 particularly ay 26 po ang median age, meaning ganun kabata yung populasyon natin. So at this point in time, hindi pa tayo dapat matakot na kasi po ang Japan, ang Singapore at yung ibang mga countries na nakakatanda 50 ang kanilang median age. So talagang kailangan nilang mag-import ng mga human resource para magtrabaho po sa kanila. So pero binabalansi po natin yan, Sir Perry, kasi tama rin po kayo, ayaw nating magkaapo ng
tuta, di po Oo, ba? natural, oo. Opo, we love pets but we want to, nanganganak pa naman po sila ng dalawa. Especially the Filipinos. Yes, Filipinos, we are very family-oriented. Sa Western countries, papi, I don't care. I'm 18, I'm out of here. Yeah. Dito hindi, papi. Ang pagtanda ng magulang mo, lalo na kung nasa abroad ka, Opo. gusto mo patuloy pa rin yung sustento sa magulang. Yan po yung napakagandang values Oh, that's ng correct. ating mga Pilipino. And we want to maintain that. Mhm. At ayaw rin naman po natin yung ang daming anak tapos napapabayaan. Hindi naman kaya. So we really want to give quality sa buhay ng bawat Pilipino. Kasi ako, mas importante sa akin yung babae kaysa lalaki. Bias ako eh. Bakit naman? Sige nga, o bakit? Kung ikaw lang pala din sa mundo, magkakaanak ka. Pag nagkaanak ka sa likod, Volkswagen ka. Hindi rin naman magkakaanak pag babae lang, Sir Depende. Perry. Depende. Doon pumapasok yung aso. Ay ba, Santiago? Director, kumusta po yung mga wana? Ating mga kababaihan, Aha, okay. wala. Happy to say na ang Pilipinas po sa buong daigdig Oo. ay isa sa mga bansa na developing. We are developing countries. Na napakababa na, maliit na yung gap when it comes to gender equality. Wala pa pong bansa, kahit na yung pinakamaunlad sa buong daigdig, ang equal talaga ang babae at lalaki. Is that the Kumbaga, reality that we have to face? yeah, it is a reality that we have to face, but we want to still reach that point na equal talaga sila. That's why yung mga gender-related women empowerment programs na ini-implement ng mga ahensya ay just to equate the status of women. We want to equate them kasi sila yung medyo kulang, kaya ini-equate natin yung status nila para ma-achieve natin yung gender equality. Ah. Oh, by the way, bida pa rin ang mga babae hanggang March 31. Today, we're still celebrating Yes, we are celebrating Women's Month. Okay. Ngayong March, ayan, yung International Women's Month na buong daigdig po talaga yung nagsiselebrate. That was nung March 8. But we are celebrating the whole month of March as Women's Month to highlight po talaga kung gaano rin ka-importante yung mga kababaihan sa lahat ng sektor. Alright, ng matanong ko lang lipunan. po kayo, Director. Meron pa po ba at applicable pa po ba yung mga tinatawag na family planning methods? And where and how do you come in? Yeah. Applicable pa po yan at napaka-relevant and responsive program po ang family planning. The very reason why dalawa na lang, base sa pag-aaral o survey ng National Demographic and Health Survey, dalawa na lang ang iniaanak ng isang babae during her reproductive year kasi po, nagfa-family planning sila. Na-achieve nila yung kanilang desired number of children dahil may tulong po ng mga family planning methods. Yun. At saka ano po yan, commensurate po sa kabuhayan ninyo. Yes po. Masarap po ang maraming anak. Bakit ang hindi? Opo. Pero por Diyos por Santo, kung 500 pesos lang kinikita nyo, sabay-sabay nagsipag-aral yung mga yan, meron pang isa nagkasakit. Tama po O kayo. kaya yung tatay nyo, medyo chick boy, meron pang sumasa kabilang bahay, so panibagong problema yon. Opo. Tama din po ba, Direktor, na sa pamilya meron tinatawag na early orientation? Napakatama po yan, Sir Perry, kasi po ang mga kabataan, ang mga magulang, dapat po alam nila to communicate sa kanilang mga anak. Una nating ikino-communicate po sa mga anak natin yung values. Right. Di ba? Yung pagrespeto sa mga nakakatanda, sa mga magulang, pagsunod. Pag-oopo. Opo, Aha. pagpo at opo. Yung mga values na yan ay talagang deeply rooted. Yan ang unang ini-inculcate ng mga magulang sa anak nila. Pero at the age na nagtanong na ang bata tungkol sa kanyang katawan, sa nangyayari sa kanyang pagbabago ng katawan at kaisipan, dapat po capable ang ating mga magulang kahit Lalo si na pag tatay or niregla na po nanay. yung anak na babae. Yes no? po. Dapat Iba-ibang taon yan eh. Meron mas Yes. maaga, meron mga ganito po. tama po kayo. Oh. Dapat po kaya ng ating mga magulang or mga guardian in case yung mga magulang ay nasa labas to work Opo. na may mag-explain sa bata para hindi po sila naliligaw ng landas. Ay, tama po ba yung lagi ko sinasabi? Mga magulang, be truthful to your children. Call a spade a spade. Yeah. Huwag niyong tatawagin yung ari ng babae na flower. Totoo po Eh, yan. magtataka yan. Bakit ang pangalan ng flower ko ba? Rose o bonggabilya? Oh. Tama po, sir. Tapos yung isa pa po, why do you call it a bird? It's not Yeah, flying. It's not flying. So, Opo. kailangan talaga maging truthful kayo. Yes po. And Tama. the education should come
mula sa bahay. Lumabas po yan sa pag-aaral na in-interview ang mga kabataan kung saan nila gustong makuha yung sexuality education. Sa bahay, pag nagtanong sila, kasi po nangyayari lahat sa bahay yung unang pangyayari sa bata eh. Opo. So, itatanong niya sa nakakatanda, walang mali siya. So, dapat ang mga magulang should respond na matter of fact, yung wala ring mali siya. Yun po. Kaya po naliligaw ng landas minsan o nagkakaroon ng mga miscommunication. At nako-confuse. At nako-confuse po ang mga kabataan natin. Wala silang makita sa marinig o na payo ng nakakatanda sa bahay. Opo. So, wala ring comprehensive sexuality education sa school. True. Magkukwentuhan silang magkakaibigan, lahat sila walang alam. So doon po nagkakaroon ng mga misconception, mga misinterpretation. Diyan na po yung mga misconception nila na kapag minsan lang gagawin, hindi magkakaroon ng pagbubuntis. These are all mali. Yung po bang modern family planning methods para sa mga kababaihan? Opo. Kayo po ba'y nakakatulong dito at nagbibigay ng libre? Yes po. Actually, ang procurement po ng mga modern family planning methods nakalodge po sa DOH at because of the localization, naatasan na rin po ang ating mga local government to purchase ang mga like for example, ang pinaka-popular po ay ang pills, pinakamadali siyang magamit at condom. So at Commission on Population, we help to deliver that. Ma-ensure na lahat ng mga RHUs ay mayroong supplies para po kasi as a community po yung mga couples, yung individuals na nangangailangan. Alam niyo, panaginip ko, sabi niyo nga, equal ang treatment. Hindi lang responsibilidad ng babae na gumawa ng mga tinatawag na birth control o pag-regulate, meron ding obligasyon ng ama. Yes po. Ng tahanan. Tama Kasi ka, meron Sir po akong Perry. mga nakakausap. Oh, Mrs., bakit buntis na naman po kayo? Yung anak niyo po dumededi pa eh. Ang sagot po napakasimple, very blunt. Ma'am Perry, paano man yan? Pangasawa ko, manyak. Bakit po ganon? Ang kulit. Pag hindi mo pinagbigyan, sabi niya, aawayin ka, tatakutin ka pa. Sabi niya, sige ka. Pamimigay ko sa iba o magkakaanak ako sa iba. Nakainom eh. Kaya po meron din ini-inculcate po natin sa ating mga demand generation activities or mga seminars na ginagawa po on the ground. Ine-emphasize po natin na shared responsibility ang pagiging responsableng magulang at pati ang pagpaplano ng pamilya. Sa totoo lang po, medyo ang ating mga contraceptives methods or mga family planning methods, marami ay pambabae. At parang hindi popular yung sa mga lalaki na vasectomy and condom. Pinapopularize pa rin po natin yan. Ang marami talaga ay sa babae. But in terms of family planning at pagiging responsableng magulang, dapat po shared responsibility. Hindi lang siya sa babae. Natitingin kayo kay Albert pagka vasectomy. Opo. Baka gusto nyo tanungin kung... Pwede ko po bang tanungin si Sir Albert? Mamaya na, mag-time check na muna siya. Pagkatapos gusto mo, siya na rin ang bumati Ako, ng birthday. kayo na lang tatanungin ko, Director. Ano ka mo? Nakikita niyo po ba ang ating orasan? Anong oras na po sa Pilipinas? Ngayon ay 9:30 in the morning. It's back. The most awaited, the most exciting, the most prestigious golf event by any media organization in the region. The second Pampanga Press Club Invitational Golf Tournament will tee off at the Pradera Golf Resort on March 28, 2025. Get your clubs ready for swinging while helping a worthy cause. The PPC Second Invitational Golf Tournament, March 28 at Pradera Golf Resort. The Pampanga Press Club would like to thank our partners and friends. Gold sponsors Governor Dennis Pineda, Mr. William Gatchalian, former Tarlac Governor and Representative Vic Camp, Converge, Laos Group of Companies. Silver sponsors JTN, Vice Governor Lilia Pineda, GCash, Beautyderm, NLEX Corporation, Best Western Metro Clark, and Savers Group Holdings Incorporated. Bronze sponsors Dole Secretary Bienvenido Lagresma, BPI, BCDA, San Luis Mayor J. Sagum, Candaba Mayor Rene Maglanque, Minarin Mayor Philip Nagit, DPWH 3, Santa Tomas Mayor John Sambo, Bacolor Vice Mayor Ron Duncan,
Blanca, Porac Mayoralty Bet Mike Tapang, STV Gigafactory, Magbubukid Party List, Apalit Mayor Jun Tatanco, SM Investments, 3rd Congressional District Aspirant Dr. Hazel Tumang, Edmarie Construction and Trading, Dito Telecommunity, Genesis Transport Service Incorporated, McKinney Food Corporation, and Lubao Mayor Esme Pineda. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW 95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday sa ating mga kasamahan dito sa Laos Group of Companies, sina Johnny Malyari. Oy, Johnny ng CLTV 36, happy birthday. Oliver Yamzon ng Ford Clark, Michael David Suzuki San Fernando, and Rosemary Pulpulaan ng Ford Ilocos Norte, happy birthday. Ipadala na po yung mga nagbe-birthday. Sana maraming birthday. Oh, parang nakita ko si si Mayorable Romel Bondok ng San Simon dito sa ating studio. Maganda laman doon. Sana lang maging matahimik. At the end of the day, pagdating ng Mayo 13, whether you like it or else, may luma o bagong manunungkulan. But life must go on. Yung minsan nag-aaway kayo, yung mga politiko hindi naman nila alam na pinag-aawayan nyo. Wrong po yun. Ay, papi, i-announce ko na bukas, pagkatapos ng Diyos, ay birthday nung gumawa sa akin. Oba. Yung asawa ng tatay ko. Oo. Yun. Bukas ko na babati, mami ko. Alright, ang ating bisita, Boy Santiago, ay ang Regional Director po ng Commission on Population and Development sa Region 3, si Director Lourdes Nacionales. alam niyo po, wish ko lang, dagdagan ng gobyerno ang suporta sa Commission on Population. Basic. Higit sa lahat, tao. Yeah. Kasi pagka Tao ang puso ng pag-unlad. That's right. At hindi lang po yan. Dito lang sa atin, huwag ka nalalayo, Boy Santiago. Yan palang populasyon ay kinukonsidera para sa isang bayan na gusto mong maging lungsod. Meron palang ganun. Opo. Tama po ba yan? Isa po siya sa Parang requirement. criteria. Basihan, O isipin mo, papi, okay ka na sa land area. Okay. Maganda na ekonomiya mo. Kaso tatatlo lang yung populasyon mo. Pero Sir Tama po ba yan? Perry, Yes, dapat po quality ang populasyon. Minsan kasi po, tama-tama, mag-election at I'm not electioneering. Napakahalaga ng ating mga manunungkulan ay development-oriented or focus sila sa human development. Kasi po, minsan sa kagustuhan nila na maraming populasyon, ayaw nila na magplano ng pamilya. Ang mga, They should go for quality. Is that yeah, correct? but we should go for quality. We go for family planning at mas malaki po yung benefits ng Alright. ganon. Na kalidad yung populasyon mo, yung resources mo, hindi mapupunta dun sa mga basic. Baka mas maraming informal settler. Ay, Director, At maraming hihinga ng ayuda. Ito po ang pinaka-importanting gustong itanong sa inyo ni Boy Santiago. Boy Santiago, Kahapon ko pa gusto number ko 4. Sige, basahin mo yung number 4. Ano po, Sir Na Boy? gustong itanong. Oo, kumusta naman po yung datos natin pagdating sa adolescent pregnancy? Tumaas ba o bumaba? Spaghetti. Yeah. Actually po, consistent tayo sa number 2. We are sad that since 2022, ang Region 3 po ay nasa number 2 in terms of adolescent pregnancy. Medyo malungkot yan, pero Is that alarming? alarming. One incidence of teen pregnancy is still one incidence. An adolescent who is supposed to be in school na kailangan niyang mag-leave sa school kasi nabuntisan po siya. But we are doing our best na hindi na siya umakyat pa. Tumataas po yung incidence pa rin dahil marami kasi tayong populasyon. So, ang nakakalungkot lang kasi na yung NCR, na-curtail na nila number 3 sila. Number 1 po ang Calabarzon, but still for the longest time, how many years already, na number 2 tayo. And you But, know what's very sad, Yes. Director? They resort to abortion.
Sa totoo po yan, at ang abortion is never an option. It is immoral. That's it is correct. illegal. We Against do the not, will of God. against the rule of God and the law. No po? Okay. Nagre-resort po sila dyan kasi parang sa kanila nakakahiya, hindi pa sila ready. Kaya nga po dapat we support yung comprehensive sexuality education. Dapat po talaga ino-orient ang mga kabataan to say no to sex. Actually, sexuality education is not sex education. Sexuality education among our kabataan is saying no to sex. The very first line of defense is to abstain. They are not ready. There are negative consequences ang pagkakaroon ng pagbubuntis at a very young age. Yun po yung mga tinuturo. Kaya we need to support that. Oo. And ang masakit pa doon, Sir Albert, yung ibang nabubuntis ng mga 9, 10, 11 years old, incession. No, dapat Aray. at the very young age that a bata understand, yung mga good touch and bad touch should be taught to them. Hanggang saan yung good touch and ano na yung bad touch na Gaano kailangang ka-importante nga magsabi. yung magulang doon sa binabanggit nyo? Napaka-importante po ang gabay ng magulang or guardian na maipaliwanag sa bata kung hanggang saan na magsasabi na siya. Kasi yung mga bad touch na yan nangyayari when they were still young. At ang nangyayari, dahil walang mali siya yung bata, akala nila good touch pa rin po yung ginagawa ng member of the family, yung pinsan niya, tatay niya, uncle niya. So kaya dapat preschool pa lang, tinuturo po yung hanggang saan ka na lang magsasabi na para mabigyan siya ng tulong. Yun po. Okay. Itinuturo po yan, kasama po yan sa sexuality education. Okay. Akala kasi ng ibang mga magulang, no, kapag ka ang mga anak nila tinuturuan ng tungkol sa sexuality, ini-expose mo na sila ng maaga dun sa at mas nagiging parang interesado sila na pumasok na dun sa ganung mga activities. Hindi po. Ang itinuturo po natin, lalo na sa tahanan, kapag magtanong ang bata, magtanong ang bata kasi may nangyayaring pagbabago sa katawan niya, dapat masagot siya. So, ang pagtuturo po ay age appropriate. Hindi naman natin sila tuturuan na maging sexually active. What we are telling them is ingatan mo ang katawan mo. Dapat hindi hahawakan ng ibang tao itong masela na parte ng katawan mo. Dapat po aware yung bata para pag nangyari sa kanila, makapagsumbong sila. In that case, matutulungan sila ng mga adults. Ganun po ang nangyayari minsan sa incest. Hindi niya alam na bad na yung ginagawa ng kanyang male member of the family. Hindi siya nakahingi ng Director, tulong. kasi ngayon, parang kung wala kang boyfriend na teenager ka, parang hindi ka nakain. Yun po, yung mga generation natin, alpha generation po, normally, mga teenager ngayon, they feel entitled, they feel they can do everything. So, napakahalaga pa rin po yung values, no? Yung values laden na pagtuturo sa kanila. Sa bahay yan. Yeah, sa bahay nangyayari yan at ang extension yan ay sa paaralan. Ang mga messages natin with regard to sexuality are values laden and culture and gender sensitive. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng ibang mga nag-o-oppose sa sexuality education na tinuturuan natin silang I don't want to say the word kasi nasa radio po tayo, no? Tinuturuan ng mga iba-ibang bagay na malaswa. Hindi po totoo 'yun. Tinuturuan natin sila na ingatan ang kanilang katawan, maging responsable sila sa actions at pananalita nila at iwasan nila magkaroon ng sexual activity sa kahit na sino. Minsan nakilala lang sa social media, Totoo po hindi yan. man kilala talaga yung tao. Oh, Hindi okay. man tapos magmi-meet, ganun. Kaya nga ituturo din dapat, hindi mo basta-basta kakausapin yung mga tao hindi mo kilala, wag mo i-accept sa mga social media platform mo yung mga taong hindi ka kilala. It's the parents should teach yung kanilang mga anak po. Dapat talaga we still regulate kasi
mga underage yan eh. Hindi pa nila masyadong alam kung gaano kalupit ang mundo. So dapat talagang ituturo po sa kanila. Parang ngayon lang ang alam nila, yung susunod na araw hindi alam. Yes kung po, anong kaya mangyayari. napakahalaga po na maging responsible ang mga magulang. At kung ang mga magulang ay hindi maiiwasan, aalis ng bahay, mag-a-abroad, magtatrabaho, dapat po iiwanan natin yung mga anak natin sa mapagkakatiwalaang adult na mag-guard sa kanila. Ano hong ginagawa niyong programa ngayon para sa CPD na maintindihan ng mga kabataan? Napakarami pa rin po nating ginagawa na may kinalaman sa human development. Unang-una na po yung pagpapalaga na panglalo ng responsible parenthood and family planning. Kailangan pa rin po natin siya. At yung We Are Advancing Adolescent Health and Development na binibigyan natin. Ang programa po natin, we are capacitating. We want to enable the institutions, the individual, so that maibaba po. Kasi we can no longer go doon sa local level, sa community. Ang mga beneficiaries po natin ay nasa community at kasi yung mga local counterparts po natin ay kinakapacitate natin para mas maipalagana po nila yung mga tamang impormasyon na tulad nito. Kasama po yung mga sa DepEd, tinetrain natin ang mga guro para sila naman yung magte-train sa mga May bata. counterpart po tayo sa mga LGUs. Yes po. Tungkol We have dyan. local population officers at katulong din po natin ang health, social welfare, ang DOLE, lahat po ng sangay ng gobyerno. We are a whole of government approach, sir, and we are extending to the whole of society approach, including media, ang mga civil society organization, private sectors, lahat po ng pwedeng ng may stake sa ating populasyon, kabataan, kababaihan, mga couples, we have with them, partnership with them. Oo, lalo na ngayong buwan ng kababaihan. Opo. Oo, Ngayong buwan ng kailangan. kababaihan, talaga hina-highlight natin na kalahati ng populasyon po natin ay kababaihan at kailangan nating ma-empower sila para ma-achieve natin yung gender equality, para mas lalong umunlad ang ating buhay. Ano hong mensahe nyo sa mga kababaihan at saka yung mga ibang sektor pa na makatulong sa mga panawagan natin? Okay. Tayo po ay pantay-pantay, babae, lalaki. Sa ngayon po, ang estado ng kababaihan ay medyo nasa lower level pa. Katulad ninyo po, 3 kayo mga lalaki po kayo dito. So, may mas magandang lens kung magdagdag kayo ng 2 girls. Hired na po kayo. Isa na lang ang Thank you so kinukuha much. natin. At Kahapon niyo pa sinabi patuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo na magrespetuhan sa isa't isa, babae at lalaki. Let's support each other para ma-achieve natin ang total development. Para sa akin, kinakailangan mas dagdagan ang pansin sa babae. Yes But they're po. no longer the weaker Equity. sex. Not true. Yeah. Matanong ko lang po kayo. Ano po ang salita ninyo sa bahay? Tagalog Tagalog. and English. Okay. Taglish po. Ano po ba ang tawag nyo sa Tagalog sa asawang babae? Wife? English po yun. Ay, asawang babae. Apa. Kasi yung asawa, generic po yan. Oo Pwede nga, na asawa. lang. Kabiyak, pwede rin po. Kabiyak, lalaki, babae. abay, Mrs. sweetie. po Castilla po. Mrs. Ay, Okay. Sirit na po. Sirit, sir. Okay. May bahay po. Oo, kasi sa bahay Kayo siya. po ba pinakikilala nyo si Mr. Nacionales na siyang may bahay nyo? Kayo po. Hindi nga po pala. Okay. Kayo po ang ilaw ng tahanan. Ako ang ilaw, siya pader. Siya po pabayarin nyo ng ilaw. Kasama sa obligasyones. Ano po ang privilege ni Mr. Nacionales? Nakatira siya sa bahay nyo. Nakikikain lang. Kasi kayo may bahay. Hindi po ba nakagawa siya ng 2 tao? Tama po, ang 3 pong anak niya. At hindi po niya anak yon, anak niyo po yon. Ganun po ba? Wala po lalaki nanganganak. Kasal at binyag meron. May natutunan? May natutunan po Amen. ako kayo, Sir Okay. Perry. Thank O you bago so kayo much. lumayas, tumingala uli kayo sa langit, makikita nyo anong oras na sa Pilipinas. Philippine Standard Time, it's now 9:45 in the morning. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Atin na basura, may bagong buhay. Sa bawat tubuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan.
Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Summer na naman, narito ang ilang dagdag na tips para sa inyong kaligtasan at kasiyahan ngayong tag-init mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Uminom ng sapat na tubig, huwag hayaang ma-dehydrate kahit anong gawin. Iwasan ang sobrang pagkarantad sa araw, lalo na sa kalagitnaan ng hapon at mag-break kung kinakailangan. Kung babiyahe, siguraduhin nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan at laging sundin ang traffic rules. At kapag nag-beach, magsuot ng life jacket o maghanap ng lifeguard para sa dagdag na seguridad at alamin ang weather forecast at emergency contacts bago lumabas para handa ka sa anumang sitwasyon. Mga simpleng paalala ngayong summer mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama nyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago, Talbert Lacanlales na talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Yamjin Gonzalez, Leandro Lacanlale, Marins Conanan Hazel, Angel Trajano. Yan. Pinahihirapan ka na naman. Si Lori Jan Zambrano. Tama ka ba? Zambrano. Zambrano. The Hertrudes Gaudiel Gadis. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yun, pinapaalalahanan lahat ng mga kandidato sa lokal na halalan ng Commission on Elections na baklasin na ang kanilang mga illegal na mga campaign materials 3 araw bago ang umpisa ng 45-day campaign period para sa local candidates na mag-uumpisa sa 28 ng Marso. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, no? May jurisdiction na ang Comelec na pagtatanggalin ang lahat ng mga illegal na campaign materials basta nagumpisa na yung official campaign period. Saka pa. Oo. Dapat naman, Albert Papi, maging responsable. How can you become a leader if you're the number one violator? Ang isa sa kinagagalit ni Boy Santiago, yung pagpapako ng mga paraphernalia sa mga puno. Marami. O mga poste. Oo. Ay, kamusta ka raw, Papi? Sabi ni paring Erning Aguilar. Ay, magandang Magkiti na umaga. konsyal ng Magalang. Oo, si Charles Lim, birthday ngayon. O, Charles, happy birthday. Happy birthday. Habi niya kanong kesakyan ng boss na. Ni maring Evelyn Aguilar. Good morning po. Si Edgar Zambang, birthday din. Eds Bautista Emperado. Happy birthday. And happy birthday din kay Ma'am Nancy Siron Tenco. Ayan, isa sa mga naging teacher ko ng elementary, si Ma'am Nancy Tenco. Happy birthday. And si Kong Dinan Lapus dyan sa Santo Domingo, Mexico. Happy birthday. Akala ko Kong Dinan Labong. Oo. Hindi na Kong Dinan, Mayor Labong. Dinan Labong na siya ngayon. Oo, Ferdinand Lapus naman itong O, di ka binabati. mag-anak ni Jeng. Pinsang buo. And si Mr. Mark Malong, ayan, magandang umaga sa iyo and happy birthday. Belated happy birthday. Yesterday was his birthday, Mark Malong. Maya-payabak ka no, nga na Ricky Lopez Tadeo, Papi. Yes, There salamat isn't po. a perfect time for marriage as the ideal timing is highly personal and depends on individual circumstances, readiness, and relationship dynamics. However, some studies suggest that marrying in the late 20s or early 30s may be correlate with the greater marital satisfaction and lower divorce rates. Yakano 24 yan yung makisawa ya. Atin niya mo ring stable job. Ikaw, Albert, pila ka ba na niya makisawa ka? Bata pa ako, 23.
Bakit hindi 23. sigurado? Lasing ka? 23. Naka-drugs ka? Pinilit ka lang? Sabi mo, minimo. 23 years old. At sino sinasabi nating tao? Si Argentina. Siya lang. O, siya naloko mo. Siya lang. Alam ko. Nag-iisa. Ikaw, Papi, ilang The taon one ka na and mag-asawa only. ka? Ano yung pinag-uusapan natin? Kung totoo ka o hindi. Ako nasa mga 24, 25 na yata ako noon eh. Aba, Boy Santiago, huwag mong kalilimutan. Ang pag-asawa ay, siguradong sagrado. Tama ba ako? Man, oo. Kaya huwag kang loloko-loko. Commitment yan. Papi, hindi attachment. Correct. Okay, game. Oo, wala na tayong... Oras. Oras. Pwede, sabi mo kung sino naging panahon at magdasal ka na, Papi. Oo, mula po sa Commission on Population and Development sa Region 3, si Director Lourdes Nacionales. Oo, magbasa ka na. Ang ating pong dasal, mahal na Diyos, tulungan mo po kaming maging isang masigasig, mapagmahal, at tunay na kaibigan. Amen. Yung kakatamo nga manong Kapampangan, kalukob, a very low hut or cabin. Kalukob. Takal po salamat kaya kayong pamamakiramdam at pamanalbe. Yako po'y peripangan sasabing dakala salamat, mimingat ko lagi at magdasal po para sa ating sambayanan. O ngayon, na may time na kayo, pakapiliin nyo na kung sino ang isinasa puso nyong kandidato. Ay Albert, sino na sa technical department? Si Engineer JC Regala. Babay na po.